Okay guys, paano nga ba magpalit ng clutch lining at saka clutch hub at timing? So, binaklas muna yung air filter. Tanggalin na yan. Okay, nakita nyo yan yung air filter. So, dahan-dahan ang tinatanggal yung clutch. Okay, so tinanggal niya yung kable ng clutch para baklasin na nga. So, ayan. Tinatanggal na yung crankcase, no? Pagmasdan nyo guys para alam nyo, sa mga naka-Raider 150. Pwede niyang gamitan na yung automatic na pantanggal. Ginamit niya yung automatic niya. Pero pag hihigpitan, mano-mano dapat guys kasi nakakasira yung nakaka-lost thread. Yung di baterya. Okay, so ayan, binabaklas niya na yung clutch housing, no? Ayan, tanggal niya na. Papalitan natin yung yung clutch lining, tsaka clutch hub, tsaka yung tawag nila sa isa, pressure, clutch pressure. Tanggalin mo lang yan, tapos ikabit mo na yung Wala na rin. yung ipapalit mo na bago. Tanggalin mo yung dinagdag niya dyan na yung kakaibang plate. Yan, hindi yan kasali dyan eh. Yan nga pala yung binili natin na langis, tsaka yung mga clutch hub. Ayan, pinanggal niya na yung pinaka clutch hub. Yan nga pala yung pinalitan ko isang buo, isang set. So binabalik niya na. Minamano-mano lang niya kasi syempre hindi mo matatansya pagka yung di battery. Yung oil filter ko pag nagagalaw yan pre, tumatagas. So kahit ganyan. Nagabit na, so titingnan naman natin ngayon yung timing, kasi pumapalya yung aking motor. Yan yung mga pinalit ko. So ayan, sinilip na namin yung tinanggal niya na yung head. Pag pumapalya nga pala, tingnan nyo muna yung yung spark plug at saka yung spark plug ba tawag dito, yung housing niya rin. Kasi tina-timing niya na. Yan, ganyan. Hinahanap mo na yung timing sa baba. Tapos tsaka niya i-adjust dun sa taas. Baklas yung dalawa na yan. Isa lang. Pwede isa lang kayo tatay. Tatanggalin lang niya yung cover, Tsaka yung tensioner dyan luluwagan para ma-adjust yung pinaka timing chain. Okay guys, maselan yung timing niyan, kasi sumasablay yung motor ko dahil lang sa isa o dalawang ngipin na hindi tugma. Tatagal pa rin ng cover. Tatagal pa ako ng cover. Ayan, dinuduro niya. Hindi na, ito na lang, cover lang o cut hindi na. Tanggalin ko ulit tensioner. Hindi na. Hindi na, ito lang gagalaw. Oo, kung kaya. Hindi, luluwagan dito sa tensioner. Tapos tanggalin tong cover. Ayan, pag tinanggal tensioner. Natin kung kaya. Alam ko tatang. Naputol niya kamo.
lakas. Binunot to para mabunot. So ayun guys, no. Tingnan nyo lang mabuti, na-record ko yun to para may guide ako kung paano gagawin sa susunod. Kasi ilang beses sumabla yung motor ko pumalya Kasi maluwag na maluwag yan, di ba? So ngayon, medyo gumastos ako ng malaki para bilhin yung mga parts na nasira nang dahil dito sa timing chain. Ganun lang, tanggalin nyo lang yung cover na yan. Pwede namang pwedeng baklasin yung buo para mas madali. Pero yung ginawa kasi dito, matatapon na kasi yung langis, no? Pag tinanggal pa yung housing, yung tawag yung crankcase. So ayan, tinanggalan yung cover, nilawagan yung tensioner, tapos in-adjust sa taas, sa baba. Kailangan na alam mo yung guhit, no? Yung guhit nung sa ibabaw, yung timing niya, tsaka yung timing sa baba. Yan. Na-adjust niya lang, no? Para medyo mahirap yung ginawa niya kasi hindi niya binaklas ng buo yung pinaka, yung sa ilalim. Sinisilip niya lang. Kaya natagalan. Pero okay naman. Tagalan lang kaka-adjust kasi siyempre hinahatak-hatak yung timing chain. Pero mas advisable kung no, bago kayo mag-change oil, tanggalin nyo na yung crankcase na sa baba. Yan. Yun. So ayun guys, no, okay na yan, timing na yan, no. Kasi ibabalik na yung cover niya, no. Hindi ko na binidyohan. Pero after nyan, gumana na ng maayos yung motor. Salamat sa panonood guys, no. Sana nakatulong sa inyo.